Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po rito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po, meron po tayong balita o video na bibigyan po natin ng ating reaction. Ito po ay mula kay Europe TV News Official, no? At sinasabi dito na mahigit 17,000 na sundalo ang lalahok, no? Mula po yon sa iba't ibang panig ng daigdig. So, ito po yung gagawin dito sa Pilipinas na military exercises. So, panoorin po natin. Umpisa na po natin. Itong bansa kasama ng Pilipinas ang magsasanib puwersa para sa 3 linggong balikatan exercise dito sa Pilipinas. Kabilang sa magiging aktibidad ng mga ito ang pagsasagawa ng multilateral marine activity, integrated air defense at iba pang may kinalaman sa depensa. Tunghayan ang kabuuan ng balita mula kay Alvin Palobello. Mahigit 17,000 mga sundalo mula sa Pilipinas, Amerika, Japan, Australia, New Zealand, France, Canada at United Kingdom ang nakatakdang lumahok sa mas pinalawak na ika-41 balikatan exercises na nakatakdang magsimula ngayong ika-20 ng Abril hanggang sa ika-8 ng Mayo. Sa opisyal na pagsisimula ng balikatan exercises sa Camp Aguinaldo, formal na idineklara ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pagbubukas ng pinagsanib puwersa ng 7 bansa para sa joint military drills. Ayon kay Bronner. So, ito po yung kinatatakutan ng China, no? Kaya pilit nilang hinaharang itong military exercise na to. No? No naman yung kinakatakot nila, exercise lang naman to. At bukod dito, alam naman natin, itong mga exercise na to, may dala-dala itong mga equipment, bala, na mukhang madedetain na dito yung mga equipment na yun at hindi na babalik pa. O ito ay isang paghahanda para sa napipintong gera. Ayon kay Bronner, ang balikatan anya ay investment ng pamahalaan para depensahan ang soberanya, pagre-responde sa krisis at matiyak ang kinabukasan ng bansa. Kabilang sa balikatan ang multilateral maritime activity na isasagawa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang din sa inaabangan ang integrated air and defense at counter-landing live fire exercises at maritime strikes sa Northern Luzon na nakaharap sa Taiwan Strait. Nakatakda namang tumalo sa maritime strike si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi sa Paway, Ilocos Norte sa May 6, kung saan nakatakdang magpakawala ng Type 88 ground-to-surface missile ang Japanese forces. Target ang decommissioned Philippine Navy ship na palulubugin sa exercises. Sa nakalipas na 2 taon, lumagda sa visiting forces. So, dito, taktika ng Pilipinas po ito, no? At isinasangkot niya rito yung malalaking at makakapangyarihang bansa. No? Alam ng Pilipino at ikagagalit ito ng China. No? Kasi dito, sinong unang pumutok, siya ang nagsimula ng gera. Kaya, ini-intimidate nila tayo sa pamamagitan ng panghahabol nila sa atin at ini-intimidate din natin sila sa pamamagitan ng military exercise. At siyempre, malalakas na bansa to, hindi nila ito kaya. Iiwasan lang nila ito. At kaparehong kasunduan ng Pilipinas sa Japan, New Zealand, Canada at France na naglalayong mapadali ang kanilang partisipasyon sa joint military exercises. Ang balikatan ay matagal ng taon-taong pagsasanay sa pagitan ng AFP at ng US military na naglalayong palakasin ang pinagtibay na alyansa, mapaunlad ang combined force at maipakita ang pangako ng dalawang bansa sa seguridad at stabilidad sa Indo-Pacific region, kasabay ng paggunita sa ika-75 taong anibersaryo ng United States-Philippines Mutual Defense Treaty. Nagpahayag naman ng pagkondena ang Gabriela Women's Party sa pagbubukas ng Balikatan 2026 kasabay ng pambabatiko sa Administrasyong Marcos na naglalagay umano ng panganib sa bansa dahil sa patuloy na pakikipagyera ng Washington sa Tehran, bagay na naglalagay raw ng Manila sa sigalot ng ibang bansa. Sa gitna raw ng pandaigdigang tensyon, dapat igiit ng Pilipinas ang pagkakaroon ng independent foreign policy. Para sa Euro TV News, Alvin Palobello, sa mga saludo sa bawat Pilipino. So, yan po, no? Hindi naman siguro na naghahanap tayo ng gulo. Tayo nga ho ang ginugulo rito, no? At sa tingin ko, tama lang po yan. Na ipakita natin sa buong mundo o sa China
na hindi tayo nag-iisa. Na talagang ang pagkubkub nila sa atin o yung bantang pananakot ay magdudulot sa kanila ng malaking kapinsalaan. Hindi lang sa ah, struktura, maging sa ekonomiya, no? Hindi lang sa gera, no? Maging sa ekonomiya po, no? At pinakikita rito yung ating lakas, no? Sabi nga nila, ang NATO ay willing tumulong sa atin. So ganun po, no? Kalakas yung depensa natin laban dito sa mapanakop na China. Kaya naman itong China, iyak ng iyak, no? Batikos sila ng batikos sa mga pagtulong. Bakit sila lang ba may karapatan? At pag tayo, wala, no? Sila lang ba may karapatan? Sila nga itong pumasok sa ating teritoryo. Diba? Tapos sasabihin nila na tayo ang nanggugulo at tayo ang naglalaro ng apoy. Diba sinasabi nila yan, huwag kayong maglaro ng apoy. At sa inyo yan magtatama. Pero mukhang ang China po rito ang naglalaro ng apoy. At kitang-kita naman po, panig po sa atin ang buong mundo. At sana naman po, itong balikatan na ito ay hindi lang basta sa practice o balikatan lang. Sana naman po ay pagdating ng gera, ayaw naman nating dumating yan Pero kung sakali man, ay tumulong po naman sana sila. So, hanggang dito na lang po. Ito po ang Avoy Mix video. Paulit-ulit po natin sinasabi. Panalangin po natin ang ating bansa. At ang kapayapaan, higit sa lahat, no? Na umiral. Walang gerang mangyari. At magmahala na lang po tayo lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.